Hello. Alright, mga ka-plastic, and this is me again, Big Sue. Right back at it again with another content. At tatalakayin po natin dito is all about dito sa nangyayari sa GCash at Maya ngayon sa mga dagdaang araw na ngayon. Na kung saan ay nagkakaroon sila ng problema sa kanilang mga ipon at pera na nagkakamali daw yung mga users. Hindi daw. Parang fault naman talaga ng mga users yun, mga ka-plastic. Ito kasi yung mga bagay na hindi mo dapat gawin kapag ikaw ay gumagamit ng Maya, GCash account at iba pang mga online site, online apps. Panoorin natin yung video, mga ka-plastic, at intindihin natin kung ano yung mga sinabi nila, mga ka-plastic. Kung may pera ka sa GCash, withdraw mo na yung pera mo and put it somewhere safe. Bakit nga ba nasabi to? Last week, or was it 2 weeks ago, yung GCash account ko unfortunately was restricted by GCash, and yung funds ko doon ay na-stop ng ilang araw, and yung customer service nila is not really helpful at all. And the only reason na natulungan ako or naayos ko siya was because I know someone working mismo sa GCash. So I PM this person, sabi ko, bro, can you help me sort this thing? GCash suddenly restricted my account and I cannot open the account, I cannot withdraw my cash, I cannot withdraw my G-Invest. And that was the only time that I was really getting continuous answers from the customer support, diba? Pero nasa isip ko nga what if wala akong kakilala? What if wala akong kakilala sa loob na tulungan ako para kausapin ko anong nangyari sa GCash account ko? Sabi niya kasi, na-restrict ang kanyang account, mga ka-plastic. So, paano paraan? Kasi sa mga taong gumagamit ng GCash, Maya account, hindi nila inaamin sa sarili nila na baka may ginawa sila before na hindi natin alam. Kasi maraming mga instances na sinasabi nila na wala silang kasalanan, wala silang nagawang mali, basta na lang silang gumagamit ng app, pero hindi nila binabasa yung terms and conditions, mga ka-plastic, kung bakit nare-restrict ang GCash account mo. Diba? So, mabuti na lang itong lalaking ito, merong kakilala sa loob ng GCash customer service. Kasi maging ang customer service ay ng GCash, pag nag-submit a ticket ka, it takes weeks or a months. Minsan wala na. Hindi na po nangyayari yun. So, wala na pong nagre-response sa mga saloobin mo about dun sa nangyari sa account mo. So, maswerte pa rin to. Kasi, ang iniisip niya kasi, yung empathy. Yung empathy sa mga ibang mga users na walang kakayanan o walang connection sa loob ng GCash customer service. Doon siya nag-aalala kung bakit parang nagiging kasiraan tuloy ng GCash at nag-encourage itong social media influencers na to na palawakin ang awareness sa GCash o evertheless, wag nang gumamit ng GCash account hanggat maaari. Ito yung advocacy niya ngayon na since nakaranas siya ng di magandang gawain sa GCash account niya. Yung account na yun ay merong thousands of pesos. Okay? And yung G-Invest ko is may naman din. Fortunately, I was able to pull out yung nandun sa wallet ko. Pero yung sa G-Invest ko ay hindi ko pa rin na-out. I have messaged, I have used the ticket, but until now, a week after sending my follow-up, is wala pa rin akong tatanggap sa update if I can remove the funds doon sa GCash ko. And it's just so annoying. Kasi, what if wala akong kilala sa loob? Paano na lang ang isang pobreng Pilipino makokontak ang GCash? Diba? GCash is like a very big platform right now. Pero if they cannot protect their users, if they don't have this dedicated customer support, why should we even trust GCash? Diba? Sa akin, maybe for some of us, the 5,000, 10,000, 50,000 pesos doesn't mean much. Pero sa isang Pilipinong maliit na negosyante or a person na hindi naman ganun karami ang pera, imagine having that money stocked in GCash app na hindi ka makagawa ng kahit anong paraan kasi their customer service is not helpful and they're answering the way they answer or the speed of them answering my questions ay napakatagal.
They did restrict my account, pero I was asking bakit. And they didn't even me a clear answer on why. And before, Kahit naman ng GCash, walang masasabi sa'yo eh. Nasa sa'yo yung sagot. Nasa sarili mo kung bakit nagkagano ng GCash account mo. So let's say, sabihin natin wala kang ginagawa from the past 1 month. Na wala kang ginawang click na link, wala kang pinasok na website, wala kang ginawang kahit ano na kinonect mo sa isang bawal na portal, online portal na ikinababawal ng GCash, 'di ba? Simpleng ganung bagay lang. May mga bagay tayong nagagawa na hindi natin alam na mali na pala. Kaya nire-restrict na ng GCash yung account mo. Or else baka na misuse mo o na abuse mo po ang GCash account mo marahil hindi ko sa pinagtatanggol ng GCash kasi nasa sayo talaga ang problema, 'di ba? Kung madalas mong ginagamit ang GCash sa isang araw, marahil sa malamang ay ganito nangyayari at baka mayroon kang nagawa na hindi ikinalabag ng policy ng GCash na sasabihin mo bakit si GCash hindi niya makasagot yung mga tanong mo, diba, mga ka-plastic. Kaya mahirap din yung manghusga ka. At hindi ko rin naman pinagtatanggol ang online na GCash Maya account, mga ka-plastic. and someone says na baka naman hindi kasi naka-update ang device mo or baka naman hindi verified ang account mo. My account is verified. I have my driver's license, my passport, all of it. I have GCash Plus. That's the reason kasi I'm fully verified. My bank account is directly connected with my GCash. So, even my PayPal account. So, I do not understand why this happened. And according to dun sa, I did post this in my Facebook sa Jersey Gabriel Tech Travel Lifestyle. And apparently, others are facing the same problem. We're in just, bam, they were hit by restrict. Your accounts were on hold without any explanation. And to make things worse, the customer service of GCash is almost non-existent. Their hotline numbers is useless as it's just Galit na galit. Pero sa totoo lang, ang customer service ng GCash, mga ka-plastic, hindi po tao. Kung mapapansin nyo si Chat with Gigi, AI po yun. Kapag nagtanong ka sa kanya about sa GCash, nasasagot niya yung pattern by pattern. Kung ano yung question nyo, sentence by sentence, quote on quote, makikita doon kung ano yung magiging sagot niya. Minsan nga, malayo pa nga sa gusto mo mangyaring sagot niya na kung anong dapat gawin, kung anong dapat bawal, o ano yung mga dapat gawin sa GCash account mo, di ba? Actually, hindi talaga siya tao. Hindi po siya literally na makakausap mo sa customer service is tao. Isa siyang AI o yung tinatawag na artificial intelligence, mga ka-plastic. So, wala kang aasahan sa mga yun. Kapag nagtanong ka ng mga ganong bagay ay 100% wala kang mapapala sa pagsasubmit na ticket mo unless kung galing sa GCash talaga yung problema. Like, hindi ka makapag-verify ng maaga, nagkaroon ka ng problema sa rejection ng pag-apply mo ng verification sa mismong GCash account. Pero yung account restriction ka, malamang sa malamang kung meron kang na-account restriction, may violation kang ginawa. Yun lang yun. Ganun kasimple lang yun. So, wag mo katwiranan na wala kang alam sa nangyari. May mga nagawa ka before, hindi mo lang napansin. Minsan talagang ang tao hindi umaamin sa sariling pagkakamali yan. Pero kung ikaw, nararamdaman mo sa sarili mo na may nagawa ka before na, ay, parang napansin ko nga, mayroon nga akong nagawang mali eh. So, kabilang dako naman tayo, mga ka-plastic, para mabilis tayo. Sa isang Maya account naman po, mga ka-plastic, na ang problema niya is ito po. Panoorin natin yung video niya. 205,000 ang nanakaw sa Maya account ng babae ito. Kasi, yung 5,000, inutang pa niya. Inutang ng scammer. Yung 200,000 na laman niya, hinakaw. Ang tinira lang is 300 plus. So, panoorin natin kung bakit nangyari yun, mga ka-plastic. I just want to call out Maya. I feel so ashamed of myself kasi
kagabi na hack yung account ko sa Maya and 200,000 na savings is nawala. And then nag-loan pa yung scammer ng 5,000. And yun, hindi ko na-open yung account ko. I tried calling Maya yesterday. And parang wala silang nagawa. Nag-file lang sila ng case, ganun. So, ipapakita ko sa inyo ngayon yung text na pinindot ko. Ewan ko, kakagising ko lang kasi kagabi and ewan ko. Tatawa ako, wala daw nagawa yung Maya, pero nag-file ng case yung Maya. Diba? Ano ba talaga explanation mo, te? But pinindot ko yung link na yun. It's because it's from Maya. So, akala ko talaga legit siya. So, ito, ipapakita ko. So, ito guys, yung text, ayan. You have a fund being transferred to your account. Yan yung napindot kong link. And then, as you can see, itong mga text na to is from Maya talaga. From legit Maya. And yung OTP na galing talaga sa Maya din siya. So, Alam mo mga ka-plastic, never nagbibigay si GCash, si Maya, ng link para i-click mo yung mga ganong bagay. So, nangyayari yan once na nagkakaroon ng hacking sa mismong account ng tinetext ng Maya o ng GCash. Kasi ang katwiran niya, galing daw sa legit na Maya yung text na yon dahil nakita nyo po from the recent text ng Maya, may mga nakalagay doon na transaction history. Pangalawa, yung mga transfer date o yung mga naloloadan sa kanya. At the same time, yung OTP, yung sinesend sa kanya. At ang mali lang doon mga ka-plastic is clinic lang yung link. Never kasing nagbibigay ng link ang lahat ng mga apps like YouTube, Google, Facebook, at kung ano-ano pa mga ka-plastic. Kasi ang kinakatwiran niya galing daw sa Maya. So, nagtiwala siya, clinic niya yung link, mga ka-plastic, then pag nag-pop up yun, halimbawa, nag-click ka ng link, lalabas yun sa mag-turn sa ibang windows yun eh. So, ang mangyayari mga ka-plastic, pag nag-turn sa ibang windows yun, hindi naman agad mahahack yung account mo unless kung nag-login ka mismo doon sa mismong lumabas na portal na yun. Doon na magsisimula yung mahahack yung account mo. So, may masasalba pa sana ang kanyang account kung hindi niya ginalaw yun, mga ka-plastic. So, sinisisi din niya na hindi daw niya kasalanan yun dahil galing sa Maya daw yung account. Yun ang scammer katwiran is niya. using Maya itself. Hindi siya galing sa ibang number. Kaya, akala ko talaga legitimate. Kasi ayan, kakabayad ko lang yung Grab ride na yan. So, yung balance ko sa Maya is 300 pesos lang. Pero may savings ako doon na 200,000 pesos. And tumawag ako kahapon sa customer service. Sabi nila na transfer agad yung 200,000 pesos using a QR pay. And doon nag-research ako. Sabi ko, bakit na-transfer agad yung 200,000? Eh, may limit per day si Maya, which I believe is 20K times 5. So, ang matatransfer niya lang is 100,000 per day. So, ayun. If you guys know any Madaling yung legal hacker or anything, BSP, kung saan ako mag-reach out, sana matulungan niyo ako kasi I also want to raise awareness kasi ang dami nang na-scam about dito. And parang yung sinabi lang sa akin ng agent is hindi na ako ma-refund because clinic ko yung link. And I believe that Tama it's not naman. my fault kasi galing siya kay Maya. I know, I thought that it's legitimate. And yun lang, nakakalungkot lang na in just a spot. Tanga ka lang. De, joke lang. Tanga lang. De, joke lang. Mga ka-plastic kasi, hindi katwiran yun na galing sa Maya kasi yung mismong text. Kasi may mga instances nangyayari yan na na-hack din yung kanilang tulad nito mga ka-plastic, meron na nga nagsasabi dito eh. Oh. Pero may mga info kasi ng Maya, kahit nasa Maya galing ang link, huwag i-click ka nilagay palagi, huwag mag-click, nakabungad yan sa pagbubukas mo ng app. O, yan. Nakikita nyo yan, plastic. Yan. Yan. Bawal humingi ng OTP, may nagtitext ng link,
may humihingi ng password, may sketchy na website. Yan yung mga bagay na hindi naman ginagawa ng mga apps, mga kaplastik. Simple lang, di ba? Dito ako nagilala sa opinion ni Mr. Juan Luis Antok. Sabi niya kasi, share po ako ng kaunting kaalaman about sa cell site simulator or fake cell tower na ginagamit ng mga scammer. Ayan. Yung mga hacker kasi, kaya nilang kunin yung text message account ng mga malalaking kumpanya like Maya, GCash. Kaya kung isipin mo mga kaplastik, galing talaga sa Maya yung text. Kasi nga ginagamit nila yung cell site simulator o pixel tower. At ito pa yung sabi niya. Iyan pong scam message na natatanggap ni OP ay hindi dumaan sa Maya mismo. Galing po yan sa scammer using fake cell towers. Set the scam messages, nagagawa po ng mga scammer na ipadaan ng message sa message history ni Maya. Diba? Lupit, diba? Nagamit ng fake cell towers. Diba? Daming nagagawa ng mga hacker. Kala mo, kaya nilang mang-hack lang ng mga accounts. Kaya rin nilang mang-hack ng mga cell site, mga kaplastic. As we can see, with the link, is it legit? Aside from this, says pay si Maya instead of pay Maya. Diba, mga kaplastic? Nakikita mo pa lang, sa link pa lang, pay si Maya. Wala namang si ang Maya, diba? Bakit may PC Maya? Instead of pay Maya. Pay Maya, is it pay Maya anymore? Maya na sila. Yan ang pangalawang instances na dapat mo malaman. At the fake website was created to steal your Maya credentials by making your login. Di ba? The making your login. Kasi pag pumasok ka sa link, hindi naman agad mahahack ka eh. May lalabas doon, magpa-pop up doon na log in your account. Di ba, mga kaplastic? Pag nag-login ka na, tapos ka na. And correct me, I'm wrong, walang website si Maya. You can only do transaction in their app. Ang ganda rin yung punto niya. Kailangan mo rin, kung meron mang problema, sa mismong app ka talaga mag-i-input ng mga concerns o ano man gusto mong gawin. Unless si Maya business. I'm not defending Maya but simply sharing here's how scammer do this scam, and I suggest to OP to hire a lawyer kasi baka mahirap na laban ito para mabawi niya ang pera kasi in defense ng Maya, hindi dumaan sa kanila itong scam message para makuha ang Maya ang credentials niya. Tama rin. Sobrang well said talaga si John Antok, di ba? Si John Luis Antok. Yun. Mga kaplastik kasi, moral lesson to sa mga taong masyado kasing click ng link, mga kaplastik. Alam mo naman sa sarili ninyo na hindi talaga pwede yung mga ganun pa. Na magkiklik kayo ng link. Once na magbigay ng link sila, huwag na kayong umasa na galing sa Maya o sa GCash po yun. Minsan kasi mga customer, nakakatwiran nila na hindi nila kasalanan yun dahil galing daw sa mismong account ng Maya o yung GCash yun. Even ang YouTube, tsaka Facebook, tsaka yung Google, ganun din ang ginagawa ng mga hacker. Sasabihin nila na may magkakaroon ng konting problema ang YouTube channel mo kapag hindi ka nag-login sa mga website namin. So, ibig sabihin doon, kaduda-duda na yun. Kasi pinupush ka na mag-click ng link niya kahit hindi naman talaga. Kasi magdadagay naman ng babala ang YouTube, Google, Facebook, Maya, GCash sa mismong app nila. At hindi sa text message at hindi rin sa email. Kasi hindi naman alam ng GCash, Maya yung email account mo o yung text messages mo. So hanggang dito na lang ang aking opinion. Sana yung mga nakapanood ng aking video ay may matutunan. And this is me again, Big Sue. Lagi nagsasabing ang mga plastic ay matagal mabulok dahil ang mga plastic ay toxic. Kaya, what's up mga ka-plastic? And this is Cambid commentary video ng video live stream. Signing out. Alright. Mga ka-plastic, kung nagustuhan nyo ang aking video, isubscribe nyo lang ang aking channel. At the same time, i-hit nyo rin ang notification bell at yung all para ma-notify kayo sa aking susunod ko pang video sa aking YouTube channel. Maraming salamat po mga ka-plastic.